Mga kwento ni Fermo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako si Troy, at ang kwentong ibabahagi ko ay ang sarili kong karanasan. Hindi lang ako kundi pati na rin ang mga kasamaan kong mangingisda at ng mga tao na nakatira sa aming isla. Dekada 80, sa isang isla sa Palawan. Bihira ang may dumadayo sa isla na ito noong mga panahon na yon. Ayon sa matatanda, pagmamay-ari ang isla ng isang matandang babae na nagngangalang Munday. Pero kahit minsan ay hindi ko pa nakikita ang itsura ng matandang ito. Ayon sa albularyo ng aming lugar na si Lola Miling, kilala niya si Munday. Kababata niya ito at kaibigan na matalik nung kabataan pa lamang nila. Lumipat lamang ito sa isla nang tumanda na ang magulang nito. Ganun pa man ay usap-usapan sa lugar na isang mangkukulam ang ama ni Munday at may lahing aswang naman ang ina niya. Pero kapag tinatanong namin si Lola Miling ay hindi niya sinasabi o kinukumpirma ang tungkol sa kung ano ang pagkatao ng kanyang kaibigan. Palagi lamang nitong sinasabi na wala namang dapat ikatakot kung hindi naman ginagawan ng kasamaan ng kanyang kaibigan. Dahil sa wala namang nangyayaring masama sa lugar namin, ay tila ba naging tsismis na lamang ang tungkol sa pagkatao ni Munday. Ayon sa ama ko na si Papa Padang, kilala niya si Munday. Manay ang tawag niya dito. Ayon kay Papa, minsan nang iniligtas ni Manay Munday ang aking ina na si Mama Ensyang. Yun ay nung ipinagbubuntis pa lamang ako nito. Nasa isla pa kung saan kami naninirahan si Manay Munday at ang kanyang magulang. Binigyan niya ng kulay pulang sinulid si Mama. Sinabi nito na ipapasuot ni Mama sa akin ang sinulid kapag ipinanganak na niya ako. Sa kung anong dahilan, ay hindi na nila Mama nalaman pa. Nung huli ay doon ko napagtanto kung saan nanggaling ang pulang tela ko sa kamay. Hindi ninlingid sa karamihan na marami ng mga tao ang naliligaw sa isla at hindi na nakita pang muli. Ganun pa man ay hindi pa rin maiiwasan dahil napakayaman ng isla na ito. Lalong-lalo na pagdating sa alimango at mga malalaking isda nun. Maging ang hibasa na bahagi ng isla na yon, maraming isda ang nakukulong sa mga batuhan. Pahibas ang tubig. Isang araw, may isa kaming kabarangay na nangisda dahil sa wala itong kasama, ay hindi na alam ng pamilya nito kung saan na ito napunta. Sumunod na araw, nakita ang bangka nitong desagwan malapit sa isla kung saan kuno-kunong pinamamahayan ni Manay Munday. Ganun pa man ay walang senyales na naroroon ang mangingisda sa lugar. Dahil hindi naman nakatali ang bangka na yon. Posible lamang din na tinulak ng alon ng bangka sa tabi. At doon na ito naabutan ng paghibas ng tubig. Pero wala din namang matibay na ebidensya ang makakapagsabi na ganon ang nangyari. Ang lahat na yon ay purong kuro-kuro lamang. Hinahanap ng mga tao ang aming kabarangay. Kami naman ay hindi aktibo sa pagtulong sa paghahanap dahil sa nagkakasakit ang bunso kong kapatid at kailangan namin ng pera. Kaya nakatuon ang wisyo namin sa pangingisda. Isang hapon, habang naghahanap kami ni Papa ng lugar na mapaglalatagan ng aming lambat, sinabi ko sa kanya na bakit hindi sa lugar ng isla ni Manay Munday kami maglatag. Tutal, sa umaga naman namin yung babalikan. Napatingin lamang ito sa akin at tila ba napaisip. At dahil sa kailangan na kailangan namin ng pera, sumang-ayon si Papa sa idea na naisip ko noon. Magkahalong tuwa at kaba ang nararamdaman ko habang minamaniobra namin ang bangka papasok sa isla ni Manay Munday. Pagdating namin sa lugar ay naghanap kami ng lugar kung saan kami maaaring maglatag ng aming lambat.
nang may matanaw kaming babae sa pangpang ng dagat. Pinuntahan namin ito at kinausap ito ni Papa. Ilang sandali pa ay tinawag niya ako at pinalapit sa kanila ng babae. Hindi halatang matanda ito kagaya ni Miling. Pero nagulat ako at kinabahan nang ipinakilala sa akin ito ni Papa. Troy, siyang nagligtas sa inyo ng mama mo nung pinagbubuntis ka pa lamang. Si Manay Munday. Kahit kabado ay inabot ko ang kamay ng ginang para magmano. Nginitian ako nito at kinausap. Huwag kang matakot sa akin. Walang katotohanan ang mga maling istorya na naririnig mo tungkol sa akin, iho. Dahil sa sinabi nito ay tila gumaan ang pakiramdam ko noon. Kasunod nun ay ang pagpapaalam ni Papa na maglalatag kami ng lambat sa bahagi na yun ng baybayin. Umayag ito at sinabing mag-ingat kami sa pagpapalaot mamaya. May paparating na unos, kaya huwag kayong masyadong lumayo. Delikado. Tumango naman si Papa at kagad nagpasalamat sa kanya. Nakangiti ito habang pinapanood kami ni Papa sa paglalatag ng lambat nun. Wala akong makitang nakakatakot na aura kay Manay Munday. Doon ko napatunayan na malayo ang aura nito sa mga naririnig kong kwento ng mga tao tungkol sa kanya. Pagkatapos naming maglatag ng lambat, nagpaalam na kami kay Manay Munday na aalis na dahil kailangan na naming pumalaot. Tumango naman ito at kumaway sa amin ni Papa. At muli ay pinaalalahanan kami nito na huwag lumayo dahil sa paparating na unos. Hindi naman ibinalita ang tungkol sa sinabi niyang unos pero sinunod na lamang namin yon. Hindi kami masyadong lumayo sa isla. Marami naman kaming nakawil na isda kahit ganon. May 3 oras ang aming ginugol sa pangangawil. Malapit nang mapuno ang lagay namin ng isda na halos hindi kami makapaniwala. Hindi pa sana kami uuwi pero ayun nga, bigla na lamang nagdilim ang kalawakan. Umulan ng may kalakasan na tila ba nagbabadyang magkakaroon ng isang malakas na unos sa karagatan. Dahil sa biglaang pagsama ng panahon ay kaagad na kaming nagpasyang umuwi na bago pa man humagupit ang malakas na hangin. At dahil sa hindi naman kami pumagitna sa laot ay mabilis kaming nakarating sa dalampasigan at nakauwi nun. Bago pa man humagupit ang napakalakas na hangin, nakauwi na kaming dala-dala pa rin ang aming mga huli. Pagkarating namin sa bahay ay nag-aabang na si Mama sa sala. Halatang sobra itong nag-aalala sa amin ni Papa. Nayakap pa kami nito nang makita niya kaming pumasok na sa bahay. Kaya maging ito may nabasa sa pagyakap sa amin. Kaagad na kaming naligo ni Papa sa gilid ng bahay, kung saan ang imbakan ng aming tubig na galing din sa ulan para maiwasan ang pagkakasakit. Nagulat si Mama nang makita nitong marami ang aming nahuli. Rinig namin ang malakas na hagupit ng hangin. Kasabay nito ang malakas na buhos ng ulan. Nagpasalamat si Mama na nakauwi kami kaagad bago pa lumakas ang lahat nun. Panatag na yung mukha niya. Binalaan po kami ni Manay Munday na huwag nang lumayo, Ma. Pagbibigay alam ko kay Mama. Tumingin ito sa akin at lumiwanag ang kanyang mukha. Tila ba hindi ito makapaniwala na nakita namin ni Papa si Manay. Si Papa nang nagkwento kay Mama na nakita nga namin ito sa dalampasigan kung saan namin naisipang maglatag ng lambat nun. Kinamusta ito ni Mama gawa ng matagal niya na itong hindi nakita. Inulit ni Mama sa akin na itong si Manay umano ang nagligtas ng buhay namin nung nasa sinapupunan pa lamang ako. Tuloy-tuloy ang pagkikwento niya. Nakangiti naman akong sumagot kay Mama na alam ko na ikinuwento sa akin ni Papa ang tungkol doon. Doon na nagsimulang magkwento si Mama sa akin ang tungkol sa matanda. Kaya nagtataka ako kung bakit iba ang kwento ng iba naming kabarangay tungkol sa kanya.
Muli ay naging paksa ng kwentuhan ang nagawang kabutihan sa amin ni Manay habang abala kami sa pagpili ng mga nakawil. Patuloy ang paggugupit ng malakas na ulan na may kasamang hangin ng gabing yon. Dali naman kaming natulog na matapos kami sa aming ginagawa. Kinabukasan, ginising na ako na maaga ni Mama bago pa man lumiwanag ang paligid. Maganda na ang panahon pagkagising ko. Nagkakape si Papa, kaya dali-dali na rin akong naghilamos at nagkape para maaga kaming makaalis, para matingnan ang inilatag naming lambat nung gabi. Pinadalan naman kami ni Mama ng kamote at ilan pang mga gulay at itlog ng manok noon. Pinapabigay niya yun kay Manay Munday. Paglabas namin ng bahay, usap-usapan ng mga mangingisdang nawala sa laot nung gabing yon. Nagulat pa ang kapitbahay namin kung bakit nasa bahay kami ni Papa ganung nakita nilang pumalaot nga kami. Umuwi kami ng maaga. Nangawil lang kami ng konti. Sagot naman ni Papa. Sinabi nga ng aming kapitbahay na hindi nakauwi ang kanyang asawa at ang mga kasama nito. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pag-alala. Hindi na kami nagtagal ni Papa sa pakikipag-usap sa aming kapitbahay dahil kailangan na naming pandawin ang aming lambat. Habang papaalis sa dalampasigan ay nasalubong na namin ang aming kapitbahay kasamang kanyang kasamahan na sumilong sa ibang isla dahil sa malakas na unos nung gabing yon. Dahil sa nakita namin ni Papa, nawala na rin ang kanyang pag-aalala para sa aming mga kabarangay. Saglit lamang silang nagbatian at kaagad na rin kaming umalis ni Papa noon. Dahil sa banayad na ang karagatan, kaya maaga pa kaming nakarating ni Papa sa lugar. Muli ay nakita namin si Manay Munday sa may pangpang. Lumapit naman ako para magmano. Si Papa ay inabot ang supot na may lamang mga gulay. Manay, pinabibigay po sa inyo ni Insyang. Kinakapos na siya kayo kasi matagal na rin kasing hindi kayo nagkikita eh. Nakangiting inabot ni Manang Munday ang supot at nagpasalamat sa mga binigay ni Mama sa kanya. Sinabi nitong natutuwa siya dahil hindi pa rin nagbabago si Mama sa pakikitungo nito sa kanya. Kaya umano protektado niyang pamilya namin, ano man ang mangyari noon. Alam ko may sakit ang bunso mong anak, Padang. Huwag kang mag-alala at gagaling na rin ito. Wika ni Manay Munday. Takang-taka ako sa sinasabi nito. Hindi ko lubos maisip kung paano niya nalaman na may sakit ang kapatid ko. Napatawa pa ito na makita niya ang reaksyon ko. At sinabihan niya na kami na asikasuhin na ang lambat bago pa man kami abutan ng mataas na sikat ng araw. Tuwang-tuwa kami ni Papa habang pinapandaw ang aming lambat dahil sa marami kaming huli na malaking isda. Maaaring ang unos kagabi ang dahilan kung bakit nagsitabi ang mga ito at napunta sa lambat na yon. Grabe yung saya ko habang inaalis sa mga ito isa-isa sa lambat na dala namin ni Papa. Nang pasikat na ang araw ay nagpaalam na si Manay Munday na uuwi na siya. Pero hinabol ko naman ito at binigyan ng ilang piraso na isda para pang ulam nito. Tinanggap niya naman ito. Nagpasalamat. Bago ako umalis ay pinahinto ako nito. Pagkatapos ay binigay niya sa akin ang pulang tela na kagaya ng sinusuot ko. Isuot mo ito sa kamay ng kapatid mo, iho. Yan ang poprotekta sa inyo para manatili kayo ligtas. Huwag kayong magtiwala masyado sa mga tao sa paligid ninyo, ha? Ang iba doon ay nagpapanggap lamang na mabait. Pero iba naman ang pakay sa inyo, lalo na sa bunso mong kapatid. Bilin sa akin ni Manay. Kahit muling naguguluhan sa kanyang sinabi, tumango na lamang ako. Habang kinukuha ang kulay pulang tela na pinapabigay niya sa bunso kong kapatid na si Isnok. Mataas na ang araw nang natapos kami ni Papa sa pagpapandaw. Dumiretso na si Papa sa binebentahan namin ng isda, habang ako'y dumiretso na ng uwi noon. Pagdating ko ay naroroon si Lola Miling. Nakita ko yung hinihilot nito si bunso.
Gusto kong ikwento sa kanya na nakita namin si Manay Munday pero pinigilan ako ni Mama. Ilang sandali pa ay binitawan na nito si Bunso at ngumiti ito sa amin. Pero nakita ko ang tila mabilis na pagbabago ng kulay ng kanyang mga mata. Naging matalas din ang paningin niya. Pero nang tinitignan ko na ang mga mata niya, ngumiti ito at nagpaalam kay Mama na aalis na ito at may gagamutin pa umano siya sa isa naming kabarangay. Dumating si Papa. Napatingin na lamang ako kay Mama dahil naguguluhan ako sa aking nakita. Wala namang sinabi si Mama na noon ay hindi ko rin maintindihan ang kanyang ekspresyon. Maya-maya, bigla na lamang nagsuka ang bunso namin noon. Muli itong umiyak habang nagsasabi na masakit ang kanyang tiyan. Wala naman sa loob na dinukot ko sa bulsang pulang tela na binigay ni Manay Munday. Isinuot ko yun sa kamay ni Istok. Nagtaka si Mama kung saan ko kinuha ang pulang tela. Kaya sinabi ko dito na galing yun kay Manay Munday. Nang maisuot ko na yun sa bunso naming kapatid, ilang sandali lang lumipas ay dumighay ito ng dumighay. Humingi ito ng tubig kay Mama. Nang makainom na ito ng tubig ay naupo na lamang ito sa kawayan na upuan na para bang pagod na pagod. Hanggang sa nakatulog na ito ng tuluyan. Muli kong tinanong si Mama kung anong sakit ni Bunso. Pero hindi din sumagot si Mama noon. Pangalawang araw na rin na pumupunta si Lola Miling sa bahay para hilutin ang tiyan nito. Na ayon sa matanda ay napasmo ang sikmura ng kapatid ko. Sa kung anong dahilan, hindi namin alam. Gayong hindi rin naman kami kumakain ng chichirya o anumang pagkain na nakakasira ng sikmura. At dahil nakatulog na si Bunso ay naghanda na si Mama ng aming makakain sa agahan. Si Papa naman ay tinitingnan lamang ang natutulog kong kapatid at nagsabi ng magiging maayos na ito. May proteksyon na ito galing kay Manay Munday. Isang oras ang lumipas at nagising na ito. Tila ba pinahid lamang ang nararamdaman nitong sakit sa katawan. Naging malakas, naging madaldal na. Kaya ganun na lamang ang tuwa nila Papa at Mama. Maging ako man ay natuwa sa kalagayan ng kapatid ko. Niyaya ako ni Papa na mag-igib na muna ng tubig na ginagamit sa pagluluto at may inom. Habang umiigib ng tubig sa balon ay tanaw ang likuran ng bahagi ng bahay ng buntis naming kapitbahay noon. Nagtataka ako nang makita ko si Lola Miling sa likuran na bahagi nito. Nilingon ko si Papa at sinabihan tungkol sa nakita ko pero yun pala, nakita niya rin si Lola Miling noon. Sinabihan niya na lamang akong bilisan na namin dahil kailangan naming bumalik ng 2 beses pa bago makapagpahinga. Sinunod ko ang sinabi ni Papa. Sa ikalawa naming balik, wala na sa lugar si Lola Miling. Pero tila ba may mali akong nakita sa tubig. May bumubula at parang malapot na bagay na lumulutang-lutang sa tubig na yon. Tinuro ko ito kay Papa. Napamura si Papa at kaagad na sinalok ang parte na yun ng tubig gamit ang isang tabo at isinaboy sa lupa. Umaalingasaw ang napakabahong amoy ng laway na para bang hindi nakapagsipilyo ang kung sino mang may-ari ng laway na yon sa loob ng 1 buwan. Dahil sa nangyari, imbis na umigib ay lilisanin na lamang sana namin ni Papa ang balon. Pero dumating ang iba naming kabarangay na iigib din ng tubig. Pinigilan nila si Papa na linisin ang balon sa araw na yon kaya hindi na nakipagdiskusyon pa si Papa sa mga ito. Umuwi na lamang kami kahit walang laman ang dala naming lalagyan. Hindi rin naman kasi makapagdesisyon si Papa kung ano ang gagawin sa balon dahil aminado kaming nakikisalok lamang kami at hindi kami nagmamay-ari sa balon na ito. Pagdating sa bahay ay kinuwento ni Papa kay Mama kung ano ang nakita namin sa balon. Napailing na lamang si Mama ng kanyang ulo at sinabihan ako nitong mag-ingat ako sa mga taong hindi ko masyadong kilala.
kailangan ko din umanong mag-ingat, lalo na yung mga nagpapanggap na kaibigan. Kumaga, pareho sila ng sinabi ni Manay Munday. Ma, bakit mo hinayaang hawakan at hilutin ni Lola Miling si Bunso? Ay naman kay Mama, naroroon naman umano si Sita nung hinawakan at hinilot ni Lola Miling si Bunso. Sinabihan na lamang ako ni Papa na magpahinga na. Dahil pa namin ang lambat pagkagising namin at mangingisda pa kami kinagabihan. Sinunod ko naman yon. At dahil sa pagod sa aming ginawa ay kagad akong nakatulog. 3:00 na ng hapon nang magising ako. Nagkakape si Papa habang inaayos yung lambat. Nasa labas na rin ang aking mga kaibigan. Nakasanayan na namin na sa bahay na lamang tumatambay at nakikipagkwentuhan habang inaayos namin ni Papa ang lambat nun. Nagtimpla na rin ako ng kape at dinala na sa labas ng bahay para matulungan si Papa. Nakisali na rin ako sa usapan ng aking mga kaibigan habang nagsisimula na rin magkumpuni ng mga sirang bahagi ng lambat. Kung ano-anong uri ng palabas sa TV na nakakatawa ang pinag-uusapan namin noon. Hanggang sa umabot ng usapan ng mga ito sa mga nakakatakot na bagay. Nakikinig lang naman si Papa sa mga usaping bata na pag-uusap namin. Hanggang sa dumating ang asawa ng kapitbahay naming buntis. Nanghihiram ito ng pera kay Papa. Ayon sa kanya ay hindi siya nakakapangisda dahil sa nararamdaman ng kanyang asawa tuwing gabi. Sinabi nito na pinatingnan niya kay Lola Miling kanina. Malakas yung kutob ko na inaasawang yung asawa ko, pre. Sabi naman ni Lola Miling kanina, kakausapin niyang kaibigan niyang si Munday kapag nakita niya. Sasabihin niya ditong lubayan ni Munday ang asawa ko. Hindi naman nasabagot pa si Papa ng kung ano pa. Sinabihan niya na lamang si Mama na pairamin muna ang kaibigan niya. Gusto ko sanang sumabat sa kanilang usapan. Pero ayaw ko naman makisali sa usapan ng matatanda. Baka mapagalitan pa ako ni Papa. Maya-maya, isa sa mga kaibigan ko ang nagsabi ng nambibiktima na naman si Munday. Nakakatakot yan. Sinagot ko siya. Hindi naman sigurado kung si Manay Munday ngayong nambibiktima dito eh. Huwag tayo manghusga, masama yan. Tila ba nagulat sila sa sinabi ko at sinagot pa ako ng kung ayaw mong maniwala ay diwag. Pag ikaw biniktima ng aswang, malalaman mo talaga. Hindi na lamang ako sumagot pa sa kanila. Maya-maya ay nakita kong dumaan si Lola Miling na siyang nakita din naman ni Papa. Sinabihan na niya ang kaibigan na uwian ng asawa nito dahil gumagabi na. At bago pa man ito makaalis, binigyan siya ni Papa ng maliit na bote ng langis galing kay Manay Munday. Pahiran mo ng langis ang tiyan ng misis mo, pre, ha? Mula sa tiyan hanggang likod. Gamit yan ni misis ng pangontra sa mga nilalang na may masamang hininga. Wika ni Papa sa kanyang kaibigan. Kagad naman nagpasalamat ito sa kanya at umalis na para umuwi. Si Papa naman ay sinabihan na ako na bilisan na namin para makapaghanda na kami sa paglatag ng lambat at muling mamingwit kinagabihan. Binilisan ko na rin ang pagkukumpuni sa parte ng lambat na nakatoka sa akin. Nagpaalam na rin ang mga kaibigan ko na uuwi na. Dahil kagaya ko ay kailangan din nilang tumulong sa ama nila para maghanap buhay. Nang matapos naming gawin ang lambat ay nagpasya na si Papa na ilalatag na muna namin ang lambat at uuwi na muna sa bahay para kumain ng hapunan bago tuluyang pumalawat. Habang naglalakad papunta sa dalampasigan, nakita namin si Lola Miling. Nagmamadali itong lumalapit sa amin. Sinasabi nito na mag-iingat kami at huwag muna kaming pumalaot dahil galit sa amin si Manay Munday noon. Sa kung anong dahilan na hindi niya alam. Sinagot naman ni Papa na maglalatag lang kami ng lambat at babalik na rin kaagad. Ngumisi lamang ang ginang at kaagad na rin umalis. Lingid sa kaalaman nito na doon kami maglalatag ng lambat. Babalik kami sa isla kung saan nakatira si Manay Munday para doon na muli maglatag ng aming lambat noon.
Sakto namang nasa dalampasigan si Manay pagdating namin sa isla. Lumapit kami ni Papa sa kanya. Sinabi ni Papa kay Manay Munday ang babala sa amin ni Lola Miling. Hindi naman nagulat pa si Manay Munday sa mga sinabi ni Papa sa kanya. Matagal na niyang ginagawa sa akin yan, Padang. Hindi ko lang pinapatulan, alang-alang sa samahan ng aming mga magulang. Aminado akong may dugo namang kukulam at dugo ng aswang ang ina ko. Pero alam mo rin naman na isang batikang babaylan ng aking ama. At alam kong alam mo rin ang totoong pagkatao ni Miling. Tumango naman si Papa sa sinabi ni Manay Munday. At sinabi niya rin dito na binigay niya sa kaibigan niya ang langis na binigay ni Manay Munday noon. Dahil buntis ang asawa nito. Tama siya, Padang. Huwag muna kayong lumaot mamaya. Pupunta ako sa lugar ninyo. Kailangan ng mahinto ang pagpapanggap ni Miling. Masyado nang namimihasa. Nasanay na hindi ko pinapansin ang lahat ng ginagawa niyang paninira. Oras na para malaman ng mga tao kung sino talaga ang totoong naghasik ng lagim sa lugar natin. Ngayong pareho nang wala sinang inang at titang. Wala nang rason pa para manatili akong tahimik. Kalmado pero may diin na salita ni Manay Munday. Nakikinig lamang ako sa kanila pero kinakabahan ako sa kung ano ang pwedeng mangyari. Huwag kang kabahan, iho. Walang mangyayaring masama sa inyo. Bibigyan ko lang ng leksyon si Miling. Nagsimula na kaming maglatag ng lambat ni Papa. At bago kami umuwi ay muli kaming binigyan ng langis ni Manay Munday. Bago sumapit ang 7:00 ng gabi, maglagay kayo ng langis sa bawat pulso nyo. Lalo na sa batok at sa likurang bahagi ng inyong tenga. Yan ang magsisilbi niyong pangontra sa masasamang nilalang, ha? Lalo na sa aswang. Tumango si Papa at nagpasalamat. Nagpaalam na rin kami na uuwi na. Pagdating sa bahay ay nadatnan namin si Lola Miling na nakikipag-usap sa iilan naming kabarangay. Nagbibigay ito ng babala sa pamiminsala ng kilalang aswang mamayang gabi. Pasensya na kayo kung pananatilihin kong ligtas ang sarili ko mamaya. Alam kong hindi ko kakayanin ang nilalang kaya ngayon pa lang ay binabalaan ko na kayo. Pagkukunwaring anunsyo ng matanda nun. Nang makita kami nito ni Papa, para bang hindi niya nagustuhan yon. Tumalim ang klase ng pagtitig niya. Hindi na lamang namin yun pinansin pa. Nakisali na lamang kami sa mga taong nakikinig sa kanyang babala. Alam namin na gusto kami nitong makausap pero hindi na namin ito binigyan ng pagkakataon. Pagkatapos nun ay nagmadali na kaming umuwi ng bahay. Pagdating ng bahay, nagulat kami dahil naroroon ang kaibigan ni Papa at ang asawa nitong buntis. Pasensya ka na pre ah. Hindi maganda yung nararamdaman namin sa bahay kaya dinala ko na yung asawa ko dito. Nawiwirduhan ako sa sinabi sa akin ni Manang Miling kanina. Parang may gustong ipahiwatig sa asawa ko eh. Lalo na't hinaplusan ko ng langis ang tiyan at likod ng asawa ko. Parang hindi niya nagustuhan. Hindi nagustuhan ng matanda nung hinaplusan ko eh. Wika ng kaibigan ni Papa. Kagad naman naming pinapasok ang mag-asawa sa loob ng bahay. Sinabi rin ni Papa na mabuti na lamang at naisipan ng lalaki na pumunta sa bahay nun. At mabuti naman na napansin niya ang mga pagpapanggap ni Lola Miling. Sa kabila ng maamo nitong mukha at mabait na pananalita. Dahil 6:30 na ng gabi, hinaplusan na kami ni Papa ng langis na bigay ni Manay Munday. Lalo na si bunso namin noon na masigla ng simula nang isinuot ko sa kamay niya ang kulay pulang tela. Totoo bang mananalantay ang aswang mamayang gabi pre? Tanong ng kaibigan ni Papa. Paano nalaman nun ni Manang Miling na aswang yung sasalakay pre? Bakit hindi niya pinigilan kung alam niyang sasalakay nila lang, di ba? Sunod-sunod na tanong ni Papa sa kaibigan. Doon na niya sinabi na malakas ang kanyang hinala na si Lola Miling lang din ang sasalakay na yon. Kaya kailangan nilang maging mapagmatiyag.
Sinabi rin ni Papa sa kaibigan na sigurado din siyang may pipigil sa nilalang. At yun ang malalaman ng mga tao mamaya. Kung sino talaga ang totoong namiminsala sa lugar namin. Namangha ang kaibigan ni Papa na si Mang Boninay. Hindi niya inaakala na may alam si Papa sa posibilidad na pwedeng mangyari mamaya. Sinabi naman ni Mama na huwag nang pag-usapan pang tungkol sa pagbabanta ni Miling. Na kumain na lamang kami ng hapunan para masigurado na anuman na mangyari ay hindi kami magugutom. Lalo na kaming mga bata. Kakatapos lang naming makapaghugas ng plato nang may marinig kaming pagtawag sa labas noon. Nung una ay banayad lamang ang pagtawag na ni Lola Miling. Pero nang hindi ito pinansin ni Papa ay nagalit ito ng todo. Sinabihan niya si Papa na kinakampihan ni Papa ang aswang na si Manay Munday. Na alam niyang si Manay Munday ang nagbigay kay Papa ng pangontra labang sa aswang. Kumunot ang noo ni Mang Boninay. Tama ba yun, pre? Si Manay Munday yung nagbigay sa'yo ng pangontra. Pero paano siya naging aswang kung sa kanya nanggaling yung pangontra, pre? Tanong nito. Hindi naman sumagot si Papa. Sa halip, naglagay siya ng langis sa laruang baril ni Isnok. Yung laruan na yun ay binabalahan ng tubig. Pero ng oras na yun ay langis na galing kay Manay Munday ang ginamit ni Papa na bala dun sa baril na yon. Pagkatapos ay naghanap siya ng butas sa dingding kung saan maaabot ng langis ang balat ni Lola Miling kapag inasinta niya ito. Hindi siya nabigo. May butas ang dingding kung saan nagsasalita ang ginang. Kagad siyang inasinta ni Papa at tinamaan ito sa mukha noon. Ganoon na lamang ang takot namin nang marinig namin ang pagsigaw ni Lola Miling. Hindi boses ng tao ang aming naririnig, kundi boses ng malahalimaw na nilalang. Nagsisisigaw ito sa galit. Hindi niya inaasahan ang ginawa ni Papa, kaya hindi na rin napigilan ng nilalang ang kanyang sarili. Tila ba nakalimutan niya na nasaan yung tao ito at hindi man lang nakapagpalit ng anyo nun. Nagsisisigaw ito sa labas ng bahay. Ilang sandali pa ay nagsimula na itong mag-usal ng orasyon. At bawat pagdinig namin dito ay tila ba nahihilo kami. Pero hindi kami nadaig na mga pag-usal nito gawa ng binigyan kami ni Manay Munday ng pangontra. Hanggang sa ang kaninang boses na makapanindig balahibo, naging pag-ungol na lang ng isang mabangis na hayop. Rinig namin ang mga pagkampay ng pakpak ng isang malaking ibon. Kinakampay na nito ang kanyang pakpak at palipad na nang marinig namin ang pamilyar na boses na nagsasabing, "Hindi ka na ba nakapagtimpe kaya nakalimutan mong suot mo pa rin ang damit mo nang inilabas mo ang totoo mong anyo? Hamiling!" Boses yun ni Manay Munday. "Kung sakala mo'y gumanang sa bulag na pinakawalan mo sa mga tao, nagkakamali ka." Dagdag pa niya. Tila ba natigilan naman ang nilalang sa sinabi nito. Nang mapagtanto niyang nakasilip ang mga tao sa bawat butas ng bahay, doon na nagwala ang nilalang. At sa halip na lumipad palayo ay sinugod nito si Manay Munday. Pero sa bawat pagsugod niya ay siya namang paghataw sa kanya ng Manay Munday ng buntot ng pagi. Habang sinasabi niya sa nilalang na sumusobra na ito sa paninira ng pangalan niya. "Pinagbigyan kita dahil matalik na kaibigan ng nanay kong ina mo. Pero ngayon na wala ng magulang ko, wala na ring rason pa para manahimik na lamang ako sa mga paninira mo. Miling, hindi na ako papayag na patuloy mong ibintang sa akin ang mga pambibiktima na ikaw ang may gawa." Patuloy sa pakikipagbuno ang dalawa nun. Huminto sa pagsugod ng malaking ibon. Nagsimula itong magbitiw ng mga kataga pero sinalungat lamang yun ni Manay Munday. Tumagal lamang ng ilang minuto ang kanilang sagutan. Hanggang sa unti-unting naghina ang nilalang.
bumagsak sa lupa at unti-unting bumalik sa pagiging anyong tao niya. Kahit pa man alam kong si Lola Miling ang nilalang na yon, pero hindi ko pa rin maiwasan ng magulat. Saglit lang itong bumalik sa normal nitong pangangatawan, hanggang sa naging isang payat na itong babae na tila ba nasa edad 70 taong gulang na. Nang mga sandaling yon ay nagsilabasan ng mga tao sa kani-kanilang bahay. Halos hindi sila makapaniwala na ang tao na kuno ay nagbibigay sa kanila ng babala. Yun din pala ang may kagagawan ng mga pambibiktima sa iilang mangingisda. Tinalian ni Manay Munday ang noon ay payat na si Lola Miling. Kasamang iilang kalalakihan, niyaya sila ni Manay Munday na pumunta sa kubo ni Lola Miling. Walang pagdadalawang isip naman na lumabas sina Papa at Mang Buninay. Kami naman ay naghintay na lamang sa bahay noon. Lumipas sa mahigit kalahating oras ay sumiklab ang apoy sa bahay ng aswang. Mahigit 1 oras pang lumipas at nagsibalikan ng mga kalalakihan noon. Kasama si Papa, si Mang Buninay at Manay Munday. Sa bakuran namin sila tumambay kahit gabi na. At doon ay narinig ko ang tungkol sa usapan nila na nakita nila sa kubo ni Lola Miling ang mga damit ng mga mangingisdang nawawala. Doon ay napagtanto ng mga tao na walang ibang nambibiktima sa lugar kundi ang ginang, na kilala bilang magaling at mabait na manggagamot. Humingi ng paumanhin ang aming kabarangay kay Manay Munday. Nang mawala na si Lola Miling ay hindi na kami natakot na pumunta sa isla kung saan nakatira si Manay Munday. Naging paborito naming pasyalan ng isla na yon dahil sa napakasagana nito sa mga lamang dagat. Nakakaakyat pa kami sa bundok kung saan tanaw namin mula sa tuktok nun ang buong isla ng Palawan.